agresibong babawin ng Estados Unidos ang mga visa ng mga estudyanteng Tsino. Iyan ang mensahe, babalang at banta na talaga namang nagmumula ngayon kay kalihim ng Estado Marco Rubio. Noong huling Miyerkules, inihayag ng kalihim ng Estado ng United States na sisimula ng Administrasyong Trump ang pagbawi ng mga visa ng mga estudyante mula sa China, kabilang na ang mga may kaugnayan sa Partido Komunista ng China o nagtatrabaho sa mahahalagang larangan. Noong nakaraan, nagtaas ng mga alalahanin ang mga ahensya ng intelihensya ng United States na maaaring tumutulong ang mga estudyanteng Chino sa Beijing sa pagsasagawa ng espiya. 2 araw lang ang nakalipas, nagpakawalan ng malaking balita si kalihim ng Estado Marco Rubio. Hindi literal, kundi sa paraang patalinghaga. Nag-tweet siya ng ganito: magsisimula ng bawiin ng United States ang mga visa ng mga estudyanteng Chino, kabilang na ang mga may koneksyon sa Partido Komunista ng China o nag-aaral sa mga kritikal na larangan. Malaking bagay ito dahil noong nakaraang taon, tinatayang may 280,000 estudyanteng Chino ang naka-enroll sa mga universidad sa United States. At inanunsyo lang ng State Department na sisimulan nilang habulin ang mga estudyanteng ito, lalo na yung may malapit na koneksyon sa CCP. Pero ang totoo, sa China, may tinatayang 100 milyong tao na miyembro ng CCP, ang Communist Party ng China. At mataas ang posibilidad na isa sa mga anak nila ay pupunta sa Estados Unidos para mag-aral ng mas mataas na edukasyon. Dahil para makaalis ng China, una sa lahat, kailangan mo ng exit visa at kailangan mo rin ng maraming pera. Sa katunayan, ayon sa mga ulat kamakailan, ang anak na babae mismo ni Xi Jinping ay nag-aral sa Harvard at nakatira dito sa Estados Unidos. Ngayon sa sandali lang, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin nito. Pero sa ngayon, balikan muna natin ng mabilis kung bakit nga ba ginagawa ito ng administrasyon ni Trump sa ngayon. Ang batas ng pambansang intelihensya ng China noong 2017 ay nag-uutos sa mga mamamayang Chino na magsagawa ng paniniktik kung kinakailangan. Pero dahil din sa sistemang pababa ng Partido Komunista, walang mamamayang Chino ang maaaring sumuway sa utos ng partido. Kaya ginawang sandata ng China ang mga estudyante. Ay panahon na para kilalanin natin iyon. At sa tingin ko, tama ang ginawa ni Sekretaryo Rubio. Alam mo, maaaring sabihin ng iba na matindi ito, pero may emergency tayong sitwasyon at sa wakas ay nagkaroon tayo ng administrasyong handang gumawa ng aksyon tungkol dito. Ito ay isang bagay na binanggit natin. 2 linggo lang ang nakalipas ng mabunyag ang isang ahente ng China sa Stanford dahil sa panggigipit sa mga estudyante ng Stanford na gumagawa ng sensitibong pananaliksik. Ipinakita pa nga namin ang ebidensya ng maraming estudyanteng Chino na nag-ninspy para sa CCP at ginagawa ang inuutos ng CCP sa kanila. Pero ang video na iyon ay nilimitahan at nakatanggap kami ng maraming email na tinatawag kaming racist. Ito mismo ang dahilan kung bakit mas kailangan namin ang suporta ninyo sa video na ito ngayon higit kailanman. Kung maaari kayong maglaan ng 1 segundo at pindutin ang like at subscribe button sa ibaba, talagang makakatulong iyon sa amin. At bago tayo muling pumasok sa buong kwento, isang bagay ang gusto kong linawin. Madalas ay wala talagang ibang pagpipilian ang mga estudyanteng Chino kundi ang mag-espiya para sa CCP. Isipin mo kung ang pamilya mo ay nasa China at nabigyan ka ng pagkakataon na mag-aral sa isa sa mga pinakaprestihiyosong universidad sa mundo. Kahit pa yan ay Stanford, Harvard o MITe. Ngayon, kapag nakatanggap ka ng ganong alok, alam ng CCP kung sino ka at sisimulan ka nilang gipitin sa pamamagitan ng pagpuntirya sa pamilya mo na naiwan sa China. Kaya madalas, ang mga estudyanteng Chino na ito ay napipilitang mag-espiya. Sila ay parang tinatakot o kinikikilan para mag-espiya para sa CCP. Malinaw na problema ito at ito mismo ang dahilan kung bakit nagsimulang bawiin ng Administrasyong Trump ang mga visa ng mga estudyanteng Chino. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi karapat-dapat ang mga estudyanteng Chino na mag-aral dito. Napakakomplikado lang talaga ng sitwasyon at hanggat wala pa tayong mas magandang solusyon, kailangan nating gumawa ng aksyon. At yan mismo ang ibig sabihin ng pansamantalang paghinto na ito. Hindi ibig sabihin ito na permanente na ito. Hula ko, pansamantalang paghinto lang to hanggang makahanap tayo ng mas maayos na sistema para maprotektahan ang pambansang seguridad natin. Ngayon, bakit ko sinasabing nanganganib ang pambansang seguridad? Dahil yan ang natutunan natin ilang linggo lang ang nakalipas sa isang nakakagulat na investigasyon na ginawa mismo ng mga estudyante ng Stanford. Kaya pag-usapan natin yan dahil naniniwala talaga ako na malaki ang naging papel ng investigasyong ito sa desisyon ng
administrasyon ni Trump na ipagpaliban ang mga visa ilang linggo lang matapos itong isapubliko. Ngayong tag-init, isang ahente ng CCP ang nagkunwaring estudyante ng Stanford. Sa alias na Charles Chen, nilapitan niya ang ilang mga estudyante sa pamamagitan ng social media. Si Anna, na isang peking pangalan pala, isang estudyante ng Stanford na nagsasagawa ng sensitibong pananaliksik tungkol sa China, ay nagsimulang makatanggap ng hindi inaasahang mga mensahe mula kay Charles Chen. Sa una, tila walang masama sa pakikitungo ni Charles. Nagtanong siya tungkol sa mga oportunidad sa networking. Pero hindi nagtagal. Naging kakaiba ang mga mensahe niya. Nagtanong si Charles kung marunong bang magsalita ng Mandarin si Anna. Tapos naging mas mapilit at personal ang kanyang mga mensahe. Nagpadala siya ng mga video ng mga Amerikano na sumikat sa China. Hinikayat si Anna na bumisita sa Beijing at inalok na sagutin ang lahat ng gastusin sa biyahe niya. Nagpapadala siya ng mga screenshot ng balance ng isang bank account para patunayan na kaya niyang bumili ng mga tiket ng eroplano. Nakakabahala, binanggit niya ang ilang detalye tungkol kay Anna na hindi naman niya kailanman sinabi sa kanya. Pinayuhan niya si Anna na pumasok sa China ng 24 hanggang 100 at 44 na oras lamang. Sapat na maikli, ayon sa kanya, para maiwasan ang masusing pagsusuri ng visa ng mga autoridad. At hinikayat siyang makipag-ugnayan lamang gamit ang bersyong Chino ng WeChat, isang plataporma na mahigpit na binabantayan ng CCP. Nang magkomento si Charles sa isa sa mga posts niya sa social media at hiniling na burahin niya ang mga screenshot ng kanilang pag-uusap, alam niyang seryoso na ito. Ngayon, sandali lang muna tayo dyan at gusto ko lang linawin. Maraming tao ang bumibiyahe sa China at nagbibigay ng napakagandang review tungkol sa mga lungsod ng China ay binabayaran ng CCP at pati na rin ang kanilang biyahe ay sagot ng Partido Komunista. Kaya sa madaling salita, hindi na nila kailangan gumastos ng pera. Bukod pa dyan, binibigyan pa sila ng mga talking points mismo mula sa CCP. Kaya nga makikita mo ang mga video ng lahat ng mga taong ito na pumupunta sa China, ipinapakita ang parehong mga lugar at ginagamit at sinasabi ang parehong mga linya para ipaliwanag ang mga gusali, ipaliwanag ang mga tulay at mga bagay na ganoon. Binibigyan sila ng script, binabasa nila ang script, kapalit nito ay nakakakuha sila ng pera at libreng ticket, libreng hotel, libreng pagkain. Sige, balik tayo sa artikulo. Sa ilalim ng paggabay ng mga eksperto na pamilyar sa mga taktika ng espiya, kinontak ni Anna ang mga autoridad na tuklasan sa kanilang investigasyon na si Charles Chen ay walang kaugnayan sa Stanford. Sa halip nagkunwari siyang estudyante ng Stanford sa loob ng ilang taon, bahagyang binago ang kanyang pangalan at pagkatao online at tinarget ang maraming estudyante. Karamihan sa kanila ay mga babae na nagsasaliksik ng mga paksang may kaugnayan sa China. Ayon sa mga eksperto sa China na tumulong kay Anna, malamang na si Charles Chen ay isang ahente ng Chinese Ministry of State Security na parang Chinese na bersyon ng CIA na may tungkuling tukuyin ang mga estudyanteng may simpatya sa Stanford at mangalap ng impormasyon. Pero hindi lang ito ang ginagawa ng SSSP. Sa katunayan, matagal nang nagnanakaw ng impormasyon ang SSSP sa Stanford. Pero tuwing may nagbabanggit ng isyung ito, wala namang aktual na aksyon na ginagawa para tugunan ang mga alalahanin. Bakit? Maaaring itanong mo. Kasi pera lagi ang sagot. Nakakuha ang Stanford ng mahigit 64 na milyong dolyar mula sa pondo ng China. Kaya tuwing may nagbabanggit ng isyu tungkol sa espiya ng mga Chino, agad silang tinatawag na racist dahil daw sa pagpiprofile ng mga estudyanteng Chino. Pero hindi matitinag ang datos dito. Ayon sa National Intelligence Law ng China, noong 2017, lahat ng mamamayang Chino ay kailangang sumuporta at makipagtulungan sa mga gawain ng intelihensya ng estado kahit saan man sila naroroon. Kaya kahit nasa Estados Unidos sila, kailangan pa rin nilang sundin ang batas. Ibig sabihin, ang mga estudyanteng Chino na narito gamit ang visa ay wala nang magagawa kundi sundin ang mga hinihingi ng CCP. At tulad ng sinabi ko sa simula ng video, madalas, talagang wala nang ibang pagpipilian ang mga estudyanteng ito, kaya hindi natin sila masisisi. Pero hindi rin ibig sabihin nito na wala tayong dapat gawin tungkol dito. Dahil sa huli, ang mga universidad tulad ng Stanford ay gumagawa ng ilan sa mga nangungunang pananaliksik sa iba't ibang industriya at nakataya ang pambansang seguridad kapag partikular na tinatarget ng China ang mga pananaliksik na ito. Kapag pumupunta rito ang mga estudyanteng Chino sa Estados Unidos,
Binibigyan sila ng CCP ng listahan ng mga industriya o sektor na gustong paunlarin ng CCP para sa China. Ibig sabihin, kung may pagkakataon ang mga estudyanteng ito na mapasama sa isang proyektong pananaliksik na may kaugnayan sa isa sa mga sektor na ito, kailangan nilang kunin iyon. At pagkatapos ay kailangan nilang magpadala ng mas maraming impormasyon hanggat maaari sa China. Ang pangalawang paraan ng CCP sa pagkontrol sa mga estudyanteng ito ay ang paglalagay ng pressure sa kanilang mga pamilya sa China. Kaya kung ang isang estudyante ay hindi talaga nagpapadala ng anumang impormasyong gusto ng CCP o hindi nakikipagtulungan sa mga hinihingi, ang CCP ang gumagawa. Hula mo kung ano, ang miyembro ng pamilya na nasa China ay biglang bibisitahin ng mga pulis ng CCP. At pagkatapos bigla na lang, mapipilitan ang estudyante na gawin ang anumang ipag-utos ng CCP. Ang ikatlong paraan ng pagkontrol ng CCP sa mga estudyanteng ito ay sa pamamagitan ng pagpapaspya ng ibang mga estudyante sa mga estudyanteng Chino sa campus. Kaya kung mahuli kang pumupuna sa partido o kung mahuli kang pumupuna sa China, malalaman yon ng CCP at malalagay ka sa malaking gulo. Bukod pa dyan, humigit kumulang 15% ng mga estudyanteng Chino sa mga universidad sa Amerika ay pinupunduhan gamit ang tinatawag na Chinese Scholarship Council o Chinese Scholarship Council. Ito ay pangunahing paraan ng China para punduhan ang matrikula ng mga estudyanteng natanggap sa mga universidad sa Amerika. Pero isa sa mga kondisyon para sa pondong ito, o siguro para sa scholarship na ito, ay kailangan ng mga estudyante na regular na mag-submit ng mga ulat tungkol sa kanilang kalagayan sa mga diplomatikong misyon ng China tungkol sa kanilang pananaliksik. At sa katunayan, noong Hulyo 2020, isang estudyanteng Chino na nagngangalang Chen Song ay kinasuhan ng Department of Justice dahil sa pagsisinungaling tungkol sa kanyang kaugnayan sa militar ng China at pagpapadala ng mga dokumento sa pamahalaan ng China na naglalaman ng detalye tungkol sa kalikasan, resulta at halaga ng kanyang pananaliksik sa Stanford. Sa totoo lang, hindi ito isang hiwalay na kaso, kundi isang karaniwan na nangyayari sa Stanford. Pero tuwing may sumusubok na imbestigahan ang isyung ito, paulit-ulit na lumalabas ang parehong mga problema. Ang mga organisasyon at propesor na pinupunduhan ng pera mula sa China ay humaharang sa anumang aksyon sa pamamagitan ng pag-aakusan ng rasismo at racial profiling. Sa wakas, nagkaroon tayo ng administrasyon na handang gumawa ng aksyon tungkol dito. Isinurabmekod ang lahat ng ito sa The Cost, ang huli kong libro, tungkol sa mga manggagawa at estudyante na nagnanakaw ng intellectual property at bumabalik sa Beijing. May isang nahuli sa paliparan na may one-way ticket at may dalang mga hard drive at soft drive sa kanyang bulsa mula sa Motorola. Sumulat ako ng malawakan tungkol doon. Paano nila nagagawa yun nang hindi nahuhuli? Nakakalusot sila dahil hinahayaan natin silang makalusot. Halimbawa, hinahayaan natin ang mga ahente ng Ministry of State Security at mga opisyal ng konsulado ng China na magbantay, magmanman, manakot at mag-espiya sa mga estudyanteng Chino sa ating mga campus. At ginagawa nila yan sa lahat ng lugar kung saan maraming estudyanteng Chino. Kaya responsibilidad natin ito, Maria. At sa huli, alam mo, sasabihin natin, hindi natin papayagan na mangyari ito sa sarili nating bansa. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit talagang kinakailangan ang ginawa ng administrasyon ni Trump. Tumanggi ang mga universidad na seryosohin ang problema o mga alalahanin sa seguridad o gumawa ng anumang aksyon tungkol dito. Narinig ko na mismo sa mga propesor na may mga estudyante silang may banta sa seguridad. Pero kapag tinanong kung ano ang gagawin nila tungkol dito at nakikita ko silang nagkikibit balikat lang, wala akong simpatiya para sa mga universidad. Tama si Sekretaryo Rubio sa pagsasabing ang pag-aaral sa Estados Unidos ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan. Nakipag-usap ako sa mga estudyanteng Chino na tinatawagan ng mga security mula sa China at sinasabi nila sa akin na alam ng lahat kung sino sa mga estudyante ang nag-uulat pabalik sa China. Nakakagalit para sa akin na ang mga anak ng CCP ay malayang naglalakad-lakad dito. Sila mismo na sumusuporta sa autoritarianismo ang nagrereklamo na wala silang kalayaang mag-aral sa Estados Unidos. Napakaraming kaso ng maluwag na seguridad na nagdudulot ng mga problema na hindi natin sineseryoso. Hindi natin hinayaang kontrolin ng Unyong Sobyet ang ating mga sistema ng telekomunikasyon o angkinin ang ating mahahalagang sektor. Pero ngayon, masyadong marami ang handang ibigay ang lahat sa ating kaaway. At hindi lang ito limitado sa mga estudyante at universidad. Nangyayari rin ito sa mga base militar, mga base ng North Atlantic Treaty Organization at maging sa ating mga pasilidad ng pananaliksik.
sa Los Alamos na tinatawag nilang Los Alamos Club. Nagkaroon tayo ng 116 na etnikong Chino na nagtrabaho, na may classified clearance, na may mga clearance sa mahahalagang teknolohiya na bumalik na sa China. At natukoy na natin ang ilan sa mga larangan, kabilang ang nuclear submarines at mga sistema ng armas na kanilang pinagtrabahuhan sa China dahil naglalathala sila tungkol dito. Kaya naman natunto natin lahat ng kanilang mga pinagtrabahuhan. Illegal ba ito? Hindi. Sinasabi nila, gusto kong bumalik sa China, kinilala ng China ang kanilang pagkamamamayan at bumalik sila roon. Technical, dapat ba nilang dalhin pabalik ang mga classified na kaalaman at gamitin iyon sa pagdevelop ng mga sistemang sandata ng militar ng China? Hindi nila dapat gawin iyon. Pero parang paralisado tayo bilang isang burokrasya sa paggawa ng anumang aksyon tungkol dito. Mayroon tayong kakatulad na sitwasyon sa Canada. 12 ng Canadian na piloto, mga military pilot, ang nasa China na nagsasanay sa Chinese PLA Air Force. Ibig kong sabihin, tinuturuan nila sila ng mga taktika ng NATO sa labanan. Kaya wala tayong batas na nagsasabing, oy, labag yan sa batas. Alam namin kumikita ka ng $300,000 kada taon pero hindi mo pwedeng gawin yan. Kaya madalas lumalabas ang mga ganitong sitwasyon. Ngayon, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang pinakamasama sa lahat. Noong may isang espiya mula China na direktang nagtatrabaho sa ilalim ng gobernador ng New York at tumatanggap ng pera mula sa CCP. Bumibili ng mga bahay, bumibili ng mga kondo, $1,000,000 na mga kondo sa New York City at sa Hawaii. Tinalakay natin ito noong lumabas ang balitang to, pero naring ito ang mabilis na buod. Isang eskandalo ang yumanig sa New York nang lumabas ang balita na may isang ahente ng China na nakaimpluwensya sa politika ng New York sa loob ng isang dekada. Ang dating aide ni Gobernador Kathy Hochul ng New York, si Linda Sun, ay inaresto at kinasuhan ng pagiging ahente ng China habang siya ay nasa gobyerno. Layunin ng ahente na itulak ang mga agenda ng China upang hadlangan ang ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Taiwan. Isang hindi nasil na kopya ng reklamo ang nagbunyag na siya ay kinasuhan ng paglabag at pakikipagsabwatan na labagin ang Foreign Agents Registrations Act, pandaraya sa visa, pagpupuslit ng dayuhan at sabwatan sa money laundering. Ang asawa ni Sun na si Chris Ho ay inaresto rin dahil sa sabwatan sa money laundering, sabwatan upang gumawa ng bank fraud at maling paggamit ng mga paraan ng pagkakakilanlan. Inakusahan ng mga piskal sa kaso na ginamit ni Sun ang kanyang posisyon sa gobyerno upang itulak ang agenda ng China sa pamamagitan ng pagharang sa mga pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Taiwan noong siya ay nasa ilalim ng pamumuno ni Gobernador Andrew Cuomo. Gamit ang kanyang impluensya sa paggawa ng talumpati, inaakusahan din siya na inilayo niya ang mga mensahe mula sa pagpuna sa pag-uusig ng Beijing sa mga Uyghur Muslim. Bagamat nakakatakot ang 65 pahinang sakdal laban sa mag-asawa, hindi umamin ng kasalanan ang dalawa at inilarawan ng kanilang abogado ang mga paratang bilang nakakalito. Itinakda ang piyansa ni Sun sa $1,250,000 at kay Hu naman ay $500,000 na may tagubilin na huwag lalabas ang dalawa sa New York City, Long Island, Maine at New Hampshire. Sige, unang-una, mas malaliman nating titingnan ang kaso laban kay Linda Sun habang sinusuri natin ang mga paratang na tinawag ng mga abogado ni Sun na nakakalito. Inaakusahan si Sun ng paglabag sa Foreign Agents Registration Act dahil sa hindi niya pagrerehistro bilang dayuhang ahente sa Attorney General. Isa sa pinakamalaking misyon ni Sun ay hadlangan ang ugnayan sa pagitan ng New York at Taiwan. Gagawin ito ni Sun sa pamamagitan ng pagharang sa mga kinatawan ng Taiwan na makipagpulong sa gobernador habang hinuhubog ang pananaw ng gobernador tungkol sa China. Isang halimbawa ng ganitong insidente ay noong 2019 nang ipaalam sa kanya sa isang imbitasyon sa piging na ang Pangulo ng Taiwan ay nakatakdang bumisita sa lungsod ng New York. Agad niyang inalerto ang isa sa mga opisyal ng Beijing na sinabing, "Nagpadala ako sa iyo ng email for your information lang, na-block ko na ito." Sa pagtatangkang kontrolin at itulak ang agenda ng China, di umano'y nakuha ni Sun ang mga opisyal na proklamasyon ng Estado ng New York nang walang pahintulot para sa mga kinatawan ng pamahalaan ng China at nag-ayos ng mga pagpupulong sa pagitan ng mga delegasyon ng pamahalaan ng CCP at mga opisyal ng New York. Bukod pa rito, sinabi rin ng mga piskal na sina Sun at Hu ay nagpapatakbo ng mahigit 80 iba't ibang messaging account, kabilang ang isang WeChat message kung saan sinasabing sinabi ni Sun sa isang opisyal ng China, "Marami na akong nagawa para umunlad ang ating relasyon." Bukod pa sa lahat ng kanyang mga pampulitikang kalokohan, sina Sun at ang kanyang asawang si Hu ay nahaharap din sa mga kasong money laundering. Ipinahayag ng mga piskal na ang mga kinita mula sa kanilang plano ay ginamit upang bumili ng isang ari-arian na nagkakahalaga ng $4.1 milyong sa Manhasset, New York, isang kondominium na nagkakahalaga ng $2.1 milyong sa Honolulu at isang Ferrari na modelo ng 2024. Ang kanyang asawa ay di umano'y naglaba rin ng pera sa pamamagitan ng mga bank account na nakapangalan sa isang kamag-anak habang ilegal na ginagamit ang larawan ng lisensya sa pagmamaneho ng kamag-anak na iyon. Kasunod sa listahan ay ang mga kaso ng visa fraud at alien smuggling, kung saan sinasabing nagbigay siya ng peking mga liham ng imbitasyon mula sa mga opisina ng mga opisyal ng Estado ng New York upang payagan ang mga opisyal ng gobyerno ng China na makapasok sa Estados Unidos. Ang museums or ito ay nagsisilbing yung dokumento to sa imigrasyon at tumulong sa mga dayuhang mamamayan na makapasok sa bansa ng ilegal.
Parang hindi pa sapat ang lahat ng ito. Ang reklamo ay naglalaman din ng mga ebidensyang nagpapakita ng di umano'y komunikasyon ni Sun sa mga opisyal ng China. Sa isang insidente, palihim niyang isinama ang isang opisyal ng China sa isang conference call ng pamahalaan ng estado ng New York tungkol sa pagtugon sa coronavirus disease 2019 at mga hakbang laban sa krimen ng puot laban sa mga Asian American. Hindi niya ginagawa ang lahat ng ito ng libre at may ebidensya sa reklamo na tumanggap siya ng pinansyal at ekonomikong benepisyo mula sa China. Ayon sa aligasyon, nakatanggap si Sun ng mga benepisyo sa paglalakbay, promosyon para sa mga negosyo ng kanyang kaibigan at trabaho para sa kanyang pinsan sa China. Para mas gawing kaakit-akit ang alok, nakatanggap siya ng eksklusibong mga tiket sa mga sikat na event kabilang ang pagtatanghal ng Guangzhou Ballet sa Lincoln Center at ng Chinese National Traditional Orchestra sa Carnegie Hall. Nakabenepisyo rin sa mga kasunduan ang kanyang asawa na si Hu na nakatanggap ng milyon-milyong dolyar para mapadali ang kanyang negosyo sa China. Bukod pa sa lahat ng mga pabor na ito, nakatanggap din si Sun ng mga Nanjing-style na maalat na pato na inihanda ng personal na chef ng isang mataas na opisyal ng pamahalaang Chino at inihatid sa bahay ng kanyang mga magulang. Maaaring mukhang hindi mahalaga at kakaiba itong banggitin kung wala kang konteksto ng China. Ang sikat na putahe ay isang tradisyonal na pagkain mula sa rehiyon ng Nanjing na may natatanging lasa at espesyal na paraan ng pagpepreserba. Isa itong delikasya at ang resipe nito ay nagmula pa noong ika-14 na siglo. Bukod sa kung gaano kamahal gawin ito, ang pagtanggap nito bilang bahagi ng pabor ay nagpapakita kung gaano kalapit si Sun sa isang opisyal ng pamahalaang Chino. Ipinapakita ng ebidensya na ang unang paghahatid ng 6 na pato ay ginawa noong bandang Hulyo 28, 2021 at 6 pa ang naihatid noong Nobyembre 23, 2021. Sa kabuuan, yumaman si Sun at ang kanyang asawa mula sa trabahong ginawa nila para sa pamahalaang Chino. Sinabi ni United States Attorney Brian Peace na ang ilegal na plano ay nagpayaman sa pamilya ng akusado ng milyon-milyong dolyar.